Takbo, wala na tayo, tumakbo, takas na, bilis, bilis. Boss Mubao, pumasok na ang halimaw, boss. Anong nangyayari? Kailan ka babalik? Ilang taon ka na nawala? Pahihirapan na tayo ng demonyo. Pinapatay tayo sa hirap. Kayo. Kung di ka babalik agad, baka mamatay na kami. Pag-usapan natin mamaya. Ang Panginoon ng demonyo, dumarating na sa kanyang sasakyang pandigma. Kami, di kayang pigilan siya. Anong gagawin natin? Kailangan nating lumaban sa demonyo. Laban. Lumaban. Lalakas loob kang hamunin ako, ang matandang iyon, nagkakalat ng tsismis, nakikita ko, nagiging magulo kayo. Siya nga, pinilit ako ng mamamatay tao. Hindi totoo yan, boss, alam mo naman, kahit daang beses pa, di ko gagawin. Mga Diyos pala sila, sila ang nag-udyok sa akin. Dinudumisan mo ako, lalabanan kita, sa harap ko, nanggigilas ka pa, akala mo ba kanyon ko, gawa sa tokwa? Hindi, huwag mong paputukin, pakiusap, huwag. Ito ang parusa sa pagsuway. Mag-report kay boss, merong convoy, papunta sa Nine Nether Prison. Baka naman, si ama na yon, bumalik na siya. Ikaw si Kixiaoxian, hinahanap kita, para kanselahin ang kasunduan. 30 anyos ka na, 8 taon lang ako. Paano tayo magkakasunduan? Ginagatasan mo ba ako? Tandang tiya. Ikaw. Ang nagnanas kanselahin ay hindi siya. Ako, Luong Xiaoyu. Asawa kita noong bata. Ito ang amo kong si Long Xiao. Noong una, nagkasundo ang pamilyang Long at Amam. Sa kasunduang pag-iisang dibdib, wala na ito. Nakansela na ang kasunduan kay boss. Alam mo ba kung sino siya? Ang pamilyang Long. Naghahari sa negosyo at politika sa Hilaga. Mas mayaman pa kami sa bansa. 7 taon pa lang siya. Naging pinakamakinang. Sa pamilyang Long sa isang siglo. Ang pamilya Kinaman, 3 henerasyon na. Nakakulong sa piitan. Nakakulong sa sulok. Isang simpleng bantay piitan. Sino pa ba? Nakikipagkumpara ka ba sa akin? Bakit ang hilaw ng tatay mo? Walang kwenta talaga. Alam mo ba kung sino ang ama niya? Ikaw. Pangit talaga ang tatay ko. Bata. Kahit papano may hiya ka. Ano man ang pinagmulan ng pamilya, pag-usapan natin ang sarili ko. Nanalo sa Math Olympiad 3 taong gulang pa lang. Nagturo ng programming sa sarili noong 4. Nakapasok sa Pentagon. At kamakailan, ako'y magiging alagad ng gobernador ng Jiangbei at prinsipal ng akademyang militar, si Pei Shen. Sa panahong iyon, ako'y magiging pinakamatalinong henyo sa Jiangbei. Wow, ang galing mo. Alam ba ng magulang mo ang lahat ng ito? Isang batang wala pang mature na pag-iisip, aking parang ligaw na anak sa bilangguan. Paano ka magiging karapat-dapat para aking papalapit na sa tuktok ng Jiangbei? Ang ideal kong tipo, si Long Xiaoyu, hindi pa kasama rito, ang Panginoon ng Dragon Hall. Isang dakilang bayani ng ganoong antas. Sa pinakamababa, dapat ay ikaw ay isang henyong tulad ng 9 demonyong bata. Nababaliw ka. Ayaw ko sa katulad mong tao. Napakabatugan. Ikaw, Qi Xiaoxian, hindi karapat-dapat maging asawa ko. Ang ating kasal ay itinutulak na ngayon. Ito ang Honor Primary School na ipinagkaloob sa aking lady. Ang pinakamataas na bituin. Gamit ito, makakapasok ka sa Honor Primary School. Para lang may karangalan. Pagkatapos, ang Honor Primary School ay isang antas na hindi mo maaabot sa buhay mo. Ito ay ituring na kompensasyon sa pagkansela ng kasunduan. Munting Panginoon, hindi ba 3 taon nakalipas nang kunin mo ito sa isang laruan? Ang principal ng Honor Primary School ay itinuring itong mamahaling hiyas? Paano napunta sa kanyang kamay? Para patunayan si Long Xiaoyu ay isang mahusay na mag-aaral. Ngunit, wala akong pakialam sa tatay ko. Hindi ba't siya'y isang sira-sira Dragon Hall? Panginoon, bakit pa dapat hayaan ni Long Xiaoyu siyang mas mataas pa kaysa sa 9 demonyong bata? Munting Panginoon, may balita ako tungkol sa inay mo. Nasa Jiangbei siya ngayon. Ano, may nanay na ako sa wakas. Ihanda agad ang aking digmaang karwahe. Pupunta ako sa Jiangbei. Opo.
Di ko alam na dumalaw ang guro sa Jangbei. Paumanhin sa pagtanggap kong kulang sa galang. Hindi na kailangan ng formalidad. Nandito ako nang walang nakakakilala. Huwag ninyong ipagkalat ang pagkatao ko. At huwag masyadong magpakilala sa akin. Huwag po kayong mabahala, guro. Ito ang bagong bituin ng Angkan Long, liham ng pag-aaral ni Long Xiaoyu. Nakasalubong na siya ng Poong Long. Naniniwalang may kakayahan siya, kaya inutusan ako na ihatid siya rito, upang maging kasama ninyo sa hinaharap. Long Xiaoyu, kung yun ang gusto ng tatay ko, sige, gawin na natin. Sige na po, guro, may isa pang bagay. Nalaman kong, nasa kapehan sa kabilang kalsada ang inyong ina, pero parang iba ang dahilan ng pagpunta niya. Para sa pakikipagtipan. Ano, gusto kong makita, kung anong palakang, ang mangahas maging amain ko. Maaari ka nang umalis. Aalis na po ako. Tara na. Malikot ka. Patuloy mo akong ginugulo. Hinabol mo ang dilag ko hanggang Jiangbei. Panunukso, matandang dalaga, niloloko mo ba ako? Ikaw, Hindi natin masisisi siya. Marahil ang ningning ko ang nagpamulat sa kanyang mata. Ang tukso ng kapangyarihan ay di kayang pigilan ng mga nakatatanda, lalo na sa katulad niya. Isang batang walang malay. Ngunit ako, si Long Xiao, ay lubhang maningning na nagniningning. Nawalan siya ng tiwala sa sarili. Kaya nagpakalayo na lamang siya. Binibining Jin, nabalitaan ko, hindi lang kayo nabaon sa utang, kundi may milyon-milyon pang pagkakautang. Mga ilang daang libo, sabi nila. At ang angkan ninyong Jin, ay laging nagnanais, na mabilang sa mataas na lipunan ng Jangbei. Ngunit hirap makapasok. Kung papayag kang, magpalipas ng isang gabi sa akin, si Long Xiaoyu na ito, ay bibigyan ka ng imbitasyon sa pagtatapos ni Poong Long. Ito mismo ang kailangan ng angkan Jin. imbitasyon mula kay Poong Ang tatay kong matanda. Di man lang maprotektahan ang sariling asawa. Ako na ang kailangang kumilos. Pangahas nilang inapi ang nanay natin. Bossing, ano ang gagawin natin ngayon? Ating harapin siya. Binibining Jin. Mula nang mapunta sa kulungan, ang aking kuya si Ye Junlin, ang matador, buong grupo Junlin, ay nasa ilalim ko na. Di mabilang ang mga tao sa Jangbei, na gustong sumampa sa aking gintong sanga. Sino ba ang may alam? Sa iniisip mo dito? Magsisiluna muna ako. Sinasabi mo bang, yang batang yan, ay pumunta para hanapin si Jin Yilan, tama ba? Opo, ang inyong kamahalan. Sino ka? Yung babaeng katatapos lang makipagkita sa'yo, si Jin Yilan ang pangalan, di ba? Oo. Ano, makikipagagawan ka sa akin sa kanya? Makinig ka. Ang dalagang ito ngayon, ay siguradong matutulog sa akin. Ako'y nasusuklem sa mga nang-aapi ng kababaihan. Tayo na. Ang babaeng ito ay parang may pagkapamilyar. Bakit kaya si Chi Xiaoxian ay naparito pa para hanapin ng isang estranghero? Masamang tao, magpakasama ka. Ang tapang mo. Bilisan mo, pigilan siya, ako na ang bahala. Unggoy na nagnanakaw ng mga peach. Bilisan mo na, alisin mo siya para sa akin. Anong ginagawa mo? Inay, ako ang panganay mong anak, matapos ang maraming taon. Hirap na hirap akong hanapin ka. Munting kaibigan, wala pa akong naging dalisay pa akong dalaga. Saan ka nakakuha ng ganitong anak? Naku po, nanay ko, bakit hindi mo ako nakikilala? Saan pumunta ang lalaking iyon? Anong lalaki? Wala akong nakita. Umalis na siya. Sino na ang magbabayad ng aking utang? Inay, ano ang ginawa mo nitong mga nakaraang taon? Anong klaseng buhay ang iyong tinahak? Ni pagkain wala, hindi natin kaya. Ang tatay kong tangang matanda, isang walang pusong lalaki. Inay, libre ko ngayon. Umorder ka ng gusto mo. Talaga, Si Chi Xiaoxian, tapat sa salita. munting kaibigan, maging malinaw tayo sa simula pa lang. Kahit nilibre mo ako ngayon, hindi pa rin kita ina. Naku naman, meron lang akong dala.
Imbitasyon sa graduation banquet ni Long Xiaoyu. Kung sana, may kasama akong matanda. Sana ayos na. Sabi mo, meron kang kay Long Xiaoyu. Imbitasyon sa graduation banquet. Siyempre naman. Nanay, tignan mo, ano ito? Katunayang paglaya mula sa bilangguan. Ito ay nagpapatunay na ang kriminal na si Kik Xiaoxian ay nakumpleto ang sentensya at pinakawalan. Kik Xiaoxian, lalaki, 8 taong gulang, nanakit ng tao sa edad 3, bumugbog ng mamamatay tao sa 4, hindi matalo sa 5 taon, 6 na taon. Nanay, nakuha mo ang mali. Ito ang imbitasyon sa handaan ni Long Xiaoyu. Itong pasaway na bata, palang pala isang alamat na kontrabida. Ito pala ay itim na gintong imbitasyon. Ang galing ng aking anak, ikaw ay aking, nawawalang anak. Mas malapit pa sa tunay na anak. Gumamit lang ng konting daya, nahulog na sa akin si nanay. Pero nanay, tara na, bago ang graduasyon ni Long Xiaoyu, may gagawin pa tayo. Walang kailangang sabihin. Anong ginagawa mo? Pumayag na si nanay sa iyo. Para sa pera, ako, si Jin Yilin, naging ina ng walang sakit. Ngayong magkapatid tayo, makakapag-inuman na tayo. Tara na. Sino iyan? Nagtatapon ng basura sa labas. Walang modo. Ano kung wala akong modo? Magigising na siya. Huwag komplikahin. Pasensya na. Dapat alagaan ang kapaligiran. Ako, kunin natin ang basurang ito, at alisin ito. Dali-daliin nyo. Mas maginoo ka pa sa akin. Itaas mo ang ulo mo rito. Bilis. Tapos na ang piitan. Sarap sa pakiramdam. Parang nakayuko ako sa batang boss. Tama. Malaki. Ano ibig mong sabihin? Mag-isip ka ng mabilis. Saan itapon pag hinubaran? Habaran na tapong saan? Ye Junlin, Jiang Wu daw. Ang lakas ng loob mo. Humarap ka sa akin. Pumunta sa graduasyon ni Long Xiaoyu. Gusto kong basagin. Ang puwet ng batang iyan. Salamat sa mga panauhin, sa pagdalo sa aking graduasyon. Isang karangalan ang maka-attend dito. Biyayang inabot ng maraming henerasyon. Tunay nga, ang Panginoong Long na ito ay himala ng ating panahon. Dapat nating igalang. Si Gobernador Peixe na ating guro, parang nakikita ko ang nakasisilaw na bituin, unti-unting sumisikat. Sandali lang po kayo, malapit nang dumating si Panginoong Pei. Inay, sabi ko na nga, totoo ang imbitasyon. Huwag kang matakot, lakad ng may kumpiyansa. Jin Yilan, ikaw na babae. Kahapon, pinaano mo ang balikat ko. Ngayon, gumamit ka ng peking imbitasyon para makapasok sa graduation ni Panginoong Long. Hindi ko ginawa iyon. Panginoong Long, ako si Jin Yilin. Siya si Kik Xiaoxian. Siya ay aking anak. Kilala ko siya, batang pinalaki sa bilangguan. Kik Xiaoxian, sa murang edad mo, wala kang dangal, nakahanap ka pa ng tumulong makapasok sa graduation ng binibini. Gustong umangat sa lipunan. Aminado ako, meron ka namang kaunting ambisyon, kasawi ang palad, mali ang direksyong tinatahak mo. Inay, natatakot ako sa matandang yon. Kik Xiaoxian, ikaw. Tigil mo yan. Anong ginagawa mo? Hindi takot si inay sa otoridad. Nakakatawa ang pagiging overprotective niya. Chai, Panginoong Chai, ang ibig kong sabihin, 8 taong gulang lang siya. Hindi niya naiintindihan. Nagsasabi lang siya ng kalokohan. Mapagpatawad po ka. Huwag niyo sanang ipagdamdam. Ang lakas ng loob mong hamakin si inay. Ngayon ko ipapaalam sa'yo. Kung sino si inay kong si Kik Xiaoxian, siya ay isang nakakatakot na pagkatao. Nakamamatay na hawak. Bakit di mo sinusunod utos ko? Bitawan mo agad. Bitawan mo. Anong ginagawa mo? Jin Yilan, ikaw na babae. Anong karapatan mong hawakan si Panginoong Qi Shuang? Nagsasawa ka na ba sa buhay? Director yun. Ang kamay ko, ay hindi ko na makontrol. Naniniwala ka ba? May lakas ka bang gumalaw sa harap ni Panginoong Long? Isa ng liligali, gagawin ko na ang hiling mo. Ako.
Baka naman, ako ang pinakamagaling na mandirigma sa siglo. Bigla ko na lang nabuksan ang aking mga meridian. Sawa ka na ba sa mga ito? Shi Xiaoxian, inaamin kong ang babaeng ito ay mayroong mga kasanayan, pero ako, Long Xiao, ay nag-e-ensayo ng martial arts simula 2 ako. Sa edad na 3, mayroon na akong sertipiko sa buong silid ng aking bilya. Sa edad na 4, nanalo ako sa National Martial Arts Performance Competition. Gusto mong magpanggap sa harap, wala ka pang kwalipikasyon. Tama. Wala kang kwalipikasyon kay Lord Long. Lalo na pag dumating si Governor Pei, kahit ang Lord ng Dragon Hall, ay mag-aalay ng kanilang pagpapala kay Lord. Mag-aalay sila ng kanilang pagpapala. Payo ko sa inyong dalawa, umalis na kayo. Kung hindi, ingatan nyo ang inyong buhay. Wala kayong karapatan para lumabas. Mommy, bawiin ko ang karangalan mo ngayon. Sinong nagsabing ako si Kik Xiaoxia? May karapatan ako, si Jie. Ito, ang aking kwalipikasyon. Sabihin kay Pisha, hindi ako nasisiyahan kay Long Xiaoyu. Hindi talaga ako masaya. Hindi ko na siya kukunin. Tapos na, talagang nagulo ko. Dapat lumabas ako kahapon. Nang hindi tinitingnan ang kalendaryo, kaya napasok ako sa gulo. Shi Xiaoxian, Ikaw na batang pasa, may lakas ka ng loob. Sinira mo ang tropeo ng aking lady, at sa tingin mo ay okay lang iyon. Governor P. Kumikilos para sa Dragon Hall Master, para kunin ang aking lady bilang disipulo. Paano kang umupo sa pwesto niya? Walang respeto ito sa Dragon Hall Master. Ang Dragon Hall Master, sinusubukan mong takutin ang bata. Kung may bayag ka, hayaan siyang hulihin ako. Shi Xiaoxian, mukhang nagkamali ka sa paulit-ulit. Kung pagpayag bilang kahinaan, halika rito, ibagsak sila. Maglakas loob na hawakan ang mommy ko. Akala mo hindi ako kayang magbigay todo? Kik Xiaoxian. Ito ay impossible. Ang sipa na ito ay may daan-daang beses ang lakas ko. Posible kaya na siya ang maalamat na 9-turn Demon Child. Dumating na ang Dragon Hall Master. Kaya si Governor Pei ang kumilos. Halos nahulog ako sa trick ni Shi Xiaoxian. Seremonya ng pag-aaral ngayon. Kumakatawan ako sa Dragon Hall Master. Sino mang makakita ng token na ito, dapat magbigay galang sa Dragon Hall Master. At kay Governor Pei, Tinatawag mo ang sarili mo na rebelde. Ngayon ka lang nagpakita. Anong kailangan mo sa lumang titulo ng tatay ko? Anong silbi ng pangalan? Halos natakot ako sa'yo. Lord P. Ang batang ito, hindi lang sinira ang tropeo ni Miss Long Xiaoyu, kundi nakaupo pa siya sa upuan. Walang respeto, parusahan niyo po siya. Munting ninuno, talagang nagulo. Dapat lumuhod tayo para iligtas tayo. Mommy, magtiwala ka sa akin. Hindi niya kayang tanggapin na lumuhod ako. Lord Pei, ang batang yan, napakayabang. Isa lang siyang maliit na manggugulo. Dapat ikulong siya sa siyam na nether na piitan. Hinihiling ko sa iyo, Panginoong Pei, na kumilos at parusahan siya. Pakiusap, Panginoong Pei, parusahan siya. Kilala mo ba kung sino siya? Siya ang siyam na pagli. 8 pa lang siyang taong gulang. Kayong napakaraming tao, binubuli ang isang 8 taong gulang. Kung lumabas ito, anong sasabihin nila sa akin, Gobernador, para sa pag-aaral? Itigil na natin. Panginoong Pei, Binibini, ang dalawang nagkasala na ito, paano sila dapat harapin? saka, bata pa rin siya. Pagbigyan na natin siya ngayon. Ang pinakamahalaga ngayon ay pumunta sa Tenglong Heavenly Palace para humingi ng tawad kay Lord Pei. Hayaan na lang natin yan. At saka, kanina, tiningnan ni Governor P ang bata. At iba ang kanyang tingin. Posible kaya na, ang batang ito ay anak sa labas ni Lord. Anong gagawin ko sa hinaharap? Hindi ba't magiging asawa ka ng gobernador? Nanay, umuwi na tayo. Saan ang bahay mo? Tenglong Heavenly Palace. Anong sabi mo? Sabi ko umikot ka. Sabi ko magmaneho ka. Bumangga ka ba sa puno? Boss, hindi ko talaga sinasadya. Alam kong nagkamali ako. Anong tinatawa-tawa mo? Boss, ang kotsing minamaneho niya, binangga mo ako. Anong ginagawa mo? Ye Junlin, masama kang tao. Sasakalin kita. Sige. Tapos na ang piging, ang batang yan. Pupunta ako sa Tenglong para komprontahin. Anak ko, kailangan mong sabihin kay nanay ang totoo. May lihim kang pagtingin kay Long Xiao.
kaya sinadya mong dalhin si nanay dito. Nagpapanggap na nakasalubong siya. Yuha, may lihim akong pagtingin sa batang yan. Nanay, anong sinasabi mo? Ito ang bahay ko. Naku, alam kong nahihiya ka. Tamang-tama, kailangan kong tumawag para sa iyo at kay Longxiao para makapag-isa kayo. Hanapin mo ako mamaya. Aba, magdadagdag ako ng parusa. Anong dahilan mo? Mauna na ako. Panginoong Pei, tungkol sa pagtatapos na handaan, kasalanan ko po ito, Long Xiaoyu, hindi ko dapat hinayaang ang bata. Makasira sa inyong pangalan, bigyan niyo po ako ng panibagong pagkakataong maging alagad ni... Akala ko may umiiyak dito. Nanggugulo ng katahimikan. Palang si, binibining Long. Shi Xiaoxian, anong ginagawa mo rito? Tahanan ko ito. Shi Xiaoxian, may gusto ka sa akin, hinabol mo ako hanggang dito, yun ang isang bagay. Pero hindi ko akalain na, napakatapang mo pala, sasabihin mong sa iyo ang palasyo ng Tenglong. Hindi ka ba natatakot kay Panginoong, at sa parusa niya? Long Xiaoyu, wala pa ring pagbabago sa kayabangan mo. Paulit-ulit mo si Panginoong, siya, Pishen, kahit makita niya ako, anong magagawa niya sa akin? Xiaoxian, ano ba ang akala mo sa sarili mo? Isang walang kwentang pasli. Manghamak kay Panginoong Pei. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat, saan ako kulang. Katawa-tawa. Parang bata. Ito ang pinakamataas na trono ng Dragon Hall. Ayon sa alamat, tanging ang may kapangyarihang katumbas ng pinuno at ang muling isinilang na demonyo ang maaaring magmana ng trono. Lahat ng sa kanila lang sumusunod. Ngunit, isang pitik lang ni Xiaoxian. Sumipot ang trono. Imposible ito. Shi Xiaoxian, anong panloloko na naman ito? Long Xiaoyu, kunting tagumpay lang ang meron ka. Akala mo kung sino ka na, minamaliit mo ang iba. Akala mo ba na, may mukha ka pang nagmamagaling. Ngayong araw na ito, ipapaalala ko sa'yo, ang kahulugan ng, laging may mas magaling. Anong gusto mo, nak? Ang kapal mo, kinamumuhian ng pinuno ang, manghimas ng gamit niya, huwag mong galawin. Ano nang hindi pwedeng hawakan? Sa harap ko, mga tao rito, luluhod silang lahat, tatalima sila, ang mga bagay dito, hahawakan ko, at gagawin ko. Pagpupugay sa pinuno. Isang sirang upuan lang to, pangsalo sa pagkakala, panghampas lang ng langaw. Paano nito? Natakot si Long Xiaoyu. Ama, sinong pinuno? Naku po, paano nalaman ng tatay ko? Pishen, trader ka, isinumbong mo ako. Malikot ka. Ang plano, takbo, aalis na ako. Tarantado ka. Tumakbo ka lang. Kapag nahuli kita, wala kang kendima sa loob ng 5 buwan. Ama, ayos lang po ba kayo? Walang problema. May utos ako sa'yo. Sa susunod mong makita si Shi Xiaoxian, hulihin mo siya, sa ngalan ng Dragon Hall. Susunod po ako. Ang batang si Xiaoxian, wala nang takas. Pagkatapos niyang hamakin ang pinuno, para lang magpasikat, wala nang lugar, para sa kanya sa buong Hua. Lubog na ang kinabukasan niya. Ganti, ay mabilis dumati. Nanay, akala ko hindi na kita muling makikita. Parang magnanakaw ang pakiramdam ko. Nagtatago kay Longxiao. Hindi ako takot sa kanya, yung hambog na bata na yun. Marami pang gustong hulihin ako. Nanay, ang tinitirhan kong lugar ay hindi na ligtas. Kailangan kong bumili ng bagong villa. Pwede kang pumili ng kahit anong gusali dito. Piliin mo ang gusto mo. Ako ang magbabayad nito. Noong nakaraan, sinabi mong parang tahanan ang Dragon Palace. Inaasam ko iyon. Naghintay ako sa labas ng kalahating araw. Ngayon naman, bibili daw ako ng malaking villa. Mukhang ang mga pangarap ng lalaking ito ay simula pa noong bata siya. Xiaoxian, ano ang relasyon mo kay Gobernador Pei? Ano bang relasyon nyo? Noong huling graduation banquet, napansin kong iba ang trato niya sa iyo. Ang tatay ko matanda na. Paulit-ulit akong pinagbilinan na huwag ipakilala ang pagkatao ko sa iba. Hindi ko pa rin sasabihin kay nanay ngayon. Kaunting connection lang naman. Walang dapat ikwento. Baka naman, siya talaga ang anak sa labas ni Gobernador Pei. Akala ko ibang tao siya. Nakatayo dito na parang walang nalalaman. Ang totoo, siya pala ang aking nakakahiyang kapatid. Ito pala talaga ang anak mo. Dapat nga. 9 na taon na ang nakalipas. Nanganak ka noong nawawala ka, hindi ba? Akala namin lahat may nangyari sa iyo noon. Ang laking gulat. Ang pala, nag-anak ka pala sa isang lalaking ligaw. 8. Anong kalokohan ang sinasabi mo? 9 na taon na ang nakalipas, may sakit ako, at may nagligtas sa akin. May kasama akong bata, at nagkagulo sa graduation party ni Longda. Yaizen, maliit na kapatid, ang sama mo talaga. Kailangan mo ng disiplina, no? Sasaya akong tumulong dyan. Kung apihin mo si mama, ako ang uuna sa'yo. Batugan ka, nanghamon ka pa sa akin. Tulungan niyo ako, mga matatanda ng aapi ng bata, kay walang hiya naman.
Anong ginagawa mo? Marupok ang anak ko. Nasindak mo siya kaya. Nasira ang inosenteng puso niya. Anong klaseng lugar ito? Bakit pinapapasok ang batang walang mudo at patay na walang maibayad? Para manggulo dito, nagbubukas pa ba kayo? Hindi ba ito si Young Master Zhao? Mga pulubi lang naman itong nagkakagulo. Halika, palayasin niyo sila. Ano ba kayo? Sino nagsabing bangkarote si Mama? Ngayon, si Mama, hindi lang bibili ng bahay dito, kundi pati pinakamahal. Punyatero ka. Alam mo ba kung magkano ang mga bahay na ito? Kung makakabili ka ngayon ng isa, gagapangan ko ang ulo ko, at gagamitin kong arinola mo. Mukhang, gusto mong makipagpustahan sa akin. CJ, pustahan tayo. 200 bilyon ang halaga ng gusaling ito. Milyon-milyon pa lang ang deposito. Kung mababayaran mo ang deposito ngayon, di ko na ipapahirap pa ang buong bayad. Ang deposito, kung kaya mong bayaran, tatawagin kitang tatay. Pero kung matalo ka, gusto kong, lumuhod siya sa akin at kay Yeze. Ang pustahang, ito, tinatanggap ko. Naku, maliit na pasaway. Mabilis kang pumayag. Kung matalo ka, ako ang magmamakaawa. Hayan ang batang walang alam. Dilat ang mga mata mo, at manood kang mabuti. Ito. Pera, ay tunay lahat. Paano ito nangyari? Bata pa lang yan. Saan niya nakuha ang ganitong kalaking pera? Diyos ko, ang anak kong nakita ko ng libre. Bilyonaryo pala. Maligayang pagdating sa tindahan ng Bihay Villa. Ang pagdating ninyo, ang nagpasikat sa amin, pipirmahan ko na ang kontrata. Pwede nang pirmahan ang kontrata. Pero, ako si Kixioxian. Gusto kong maramdaman ang maging tatay. Gusto ko rin tong maramdaman. Tawagin mo na ako. Handa na ako. Huwag kang magmalabis. Ano ng problema? Tingnan mo ako, maliit lang ako. Gusto mo lang akong apihin. Nandito pa si Mama. Huwag mong isiping pwede mong apihin ang bata. Binatang Zhao. Tungkol sa nangyari ngayon, isasalaysay ko sa matanda ang lahat. Umalis na tayo. Ingat sa pag-uwi. Di na kita sasamahan. Bilangin mo ang pera dito. Siguraduhin tama ang lahat. Ang natitirang halaga, ipag-swipe mo ang card. Ang pinakamagarang villa, hahandaan ko na ang kontrata. Maliit na pasaway. Bumalik ka na lang sa 9 Kung hindi, huwag mong sisihin ang pagpalo ko. Puro salita ka lang. Kung may bayad ka, sundan mo ako. Chi Xiaoxian, maliit na pasaway. Maghintay ka. Marami akong paraan para sa'yo. Binabaan ko na, huwag nang istorbohin. Maliit na pasaway, ang lakas ng loob mong lokohin ako. May mensahe ang Bangko Sentral. Peking pera ang lahat, ng dala mong salapi. Matandang sinungaling, hindi ako makapaniwalang, sa sarili mong anak. Ang pangarap kong maging mayaman, nasira agad. Ngayon, kayong dalawang dukha, ang nagpagalit kay Binatang Zhao, nawalan ako ng mahalagang kliyente. Kayo lahat, dapat nyo akong bayaran. Medyo naging kampante lang ako, sa matandang manloloko, maniwala ka, isang tawag lang, kayang bilhin, ang Bihay Villa. 3 minuto ka lang, para makarating sa tindahan namin. Maliit na bata, may lakas ka pa pala ha? Ikaw. Pasensya na. Hindi na iintindihan ng bata. Huwag na lang makipagtalo sa kanya. Huwag mong sabihin bata lang siya. Kahit hari ng impyerno siya ngayon, hindi kita pakakawalan, ng basta-basta. Simulan mo na. Binibining Long, bakit naman ikaw na naman? Kahit alam kong pasaway itong batang to, nakakainis talaga. Pero ikaw, nambubuli ng bata. Anong klaseng matanda gumagawa niya? Magaling magturo si Lord Lo. Kami, ay alis na ngayon din. Umalis ka. Wala ka talagang moderation. Basta-basta ka na lang kumilala ng nanay. Akala mo makakapunta ka sa pinakamahal na lupa sa Jiangbe para mandaya ng bahay. Hindi ka ba natatakot pagtawanan? Shi Shuang, pumasok ka. Bayaran mo ang mga nasirang gamit. Binibini, ito. Sige na. Ang magiging manugang ko, talagang nagbibigay ng kapanatagan. Anak, kung gusto mo siyang ligawan, magsumikap ka ng husto. Hoy. Alam mo ba, nakasangkot ka na sa malaking bumalik ka na agad sa pamilya Jin. Mahal kong panganay, may konting emergency ako dito. Magkita ulit tayo sa mundo. Itong bihirang pagkakataong mag-isa, siguraduhin pahalagahan mo. Kaya mo yan. Paalam. Inay. Tigil ka dyan, pagkakataong mag-isa. Shi Xiaoxian, balak mo ba talagang dikitin ako? Alam mo ba, ang Panginoon ng Dragon Hall, hinuhuli ka na sa buong syudad, dahil ako naman ang unang nagkansela ng kasal.
Bibigyan kita ng tsansang tumakas, pagkakataon. Anong Panginoon? Hindi ako takot sa matandang yon. Bilis umalis ka sa daan. Huwag mo akong hadlangan habang hinahabol si inay. Walang galang. Dahil nang ahas kang magsalita sa Panginoon ng Dragon Hall, nang walang respet, ako si Long Xiaoyu. Ang narating ko ngayon, ay dahil sa gabay ng Panginoon. Dahil hindi mo alam ang kabutihan mo, wala akong choice kundi ipahamak ka. Ito, ang kilalang, binibining Long mula sa angkan ng dragon. May utos mula sa taas, na anyayahan ka. Sumama sa amin sandali. Hinahabol ako ng mga taong ito. Dapat kang umalis ng mabilis. Bago ka mapaihi sa takot, hindi ko gagawin yun. Binigyan pa nga kita ng lampin. Tigilan niyo yan. Mga matatanda na nambubuli ng bata. Anong klaseng mga lalaki kayo? Batang paslit na wala pang ala. Ang lakas ng loob mong sumagot. Akala mo ba ikaw ay himalang bata? Batang hamog, hindi ka paabot sa tuhod ko. Umuwi ka na, didihin mo na lang nanay mo. Mukhang kilala niya si Long Xiaoyu. Kilala rin niya ito. Hulihin na natin silang dalawa. Malamang mataas presyo nito. Sige. Batang salbahe, gumagamit pa ng daya. Tara na. Tigil. Sabi ko ng bata ka, hindi ako nagkamali sa'yo. Bata ka pa ng ganyan, nananamantala na. Kasuklam-suklam. Bini-bini, halika. May nasalubong ako, matatanda na nambubuli ng bata, magagaling sa martial arts. Nasugatan ako, mag-ingat ka rin. Bini-bini, tumakas ang mga yun. Nang himatayin ka, itong batang to, may ginawang hindi tama sa'yo. Parang asong kumagat sa Diyos. Hindi mo nakilala ang kabutihan. Kung hindi ako pumagitna, tumulong, ang iyong ginang, nabihag na sana. Ikaw ang pumagitna. Ano ba ang sinasabi mo? Ikaw ang nagligtas sa kanya? Lola, hindi ka lang mukhang matanda. Ang mga mata mo'y. Malabo na rin kung hindi ko siya iniligtas. Sino pa ba? Sino ang sinasabi mo? Salamat po, Panginoon ng mga tagapagtigis, sa pagsagip ninyo kanina. Kayong Panginoon ng mga tagapagtigis pala ang nagligtas. Nagpapasalamat si Xiaoyu, Panginoon. Panginoon ng mga tagapagtigis, matagal kayong nawala sa mundo ng martial arts. Sa mahabang panahon, hindi ko inaasahang makita ka dito. Mukhang malalakas talaga ang mga kalaban kanina. Nasugatan pa kayo. Butit hindi pa kayo umalis. Kung hindi, mabibihag na sana ako ng batang to. Nakakagulat. Ano ang nangyayari? Anong gagawin ko? Tandaan niyong dalawa ito. Paglabas niyo sa Nine Nether Prison, huwag ibunyag ang pagkatao ko. Kung hindi, pakatandaan niyo ang kapalit. Shi Xiaoxian, wala pa tayo sa edad para sa pag-ibig. Baka pag tumatanda ka na, at may nagawa ka na, iba na ang tingin ko sa'yo. Pero sa ngayon, mas mabuti, panatilihin mo na lang yang nararamdaman mo. Kung magkita pa tayo, ipapahuli kita sa Panginoon. Bossing, may malaking nangyari. Anong nangyari sa mukha mo? Sino ang naglakas loob humawak kay Xiaoxia? Sino ang may ganunang kapal ng mukha? Kanina nasa Four Seas Restaurant kami may tinapos. Mga tauhan yun ng hepe. Mga latay ko dito, galing sa kanya lahat. Ikaw. Ano ang sinabi mo? Bilisan mo, pigilan mo siya, ako na ang bahala. Sinasabi mo ba, ninakaw ko talaga ang mga peach ni Papa? Chi Xiaoxian, ang kulit-kulit mo. Matandang gago. Girl ang naloko. Anong matandang gago? Tay ang tawag ko sa kanya. Tay, na-miss na kita ng sobra. Chi Xiaoxian, ang iyakin mo. Ang lakas mo na ngayon Nakapagtago ka pa. Di ba sinabi ko, delikado sa labas? Maraming elemento, nagmamatsyag sa'yo. Tayo na, uwi na tayo sa Nine Nether Prison. Hindi, di tayo pwedeng umuwi. May nagkalat na mga kidnapper. May human trafficker dito. Anong kalokohan yan? Katawa-tawa, sa gitna ng liwanag, manghuhuli sila ng bata. Ama ako nito, alis na tayo.
Trafficker 2. Sasaktan daw niya ako. Itatapon sa kalye. Takot na takot ako. Nay, nasaan ka na? Ang kulit mo. Anong drama mo? Sinong maniniwala sa'yo? Tara na. Puta, trafficker, pakawalan mo ang bata. Tatawag kami ng pulis. Ama talaga ako nito. Bitawan mo ako. Huwag niyo siyang pakawalan. Ama talaga ako nito. Lolo, mauna na ako. Ang kulit mo. Ikaw. Itong batang to, malamang pupunta. Kay Jean Yilem. Puntahan. Ninyo ang babaeng yun. CJ. Hindi talaga ako trafficker. Ama ko to. Ako ang tatay niya. Naku, ang ganda. May nagdala pa. Nakatukhang ng taga Junlin Group. Si Yun Chayanhe pa. Okay lang sana yun. Pero may kasama pang bata. Sinira mo na ang plano. Hapunan ng pagtatapos. Bunso, talagang sanay kang maglagay sakin sa gulo. Alam mo ba, malinaw na sinabi ni Panginoon Yushunhei, kahit hindi habulin ni Panginoon Long, ang kaso, itatakwil pa rin niya, ang buong ang kanji, maliban na lang kung, ikaw mismo ang humingi ng tawad. Hindi pwede yan. Alam ng lahat sa Jiangbei. Si Yun Chayanhe, isang manyakis na matanda yon. Ayaw ko. Pupunta ka man o hindi, hindi na desisyon mo. Ikaw, hinagisan mo ako ng droga. Dinukot mo sarili mo sa paggulo sa maling tao. Bilis, ipadala ang babaeng itong si Jin Yili. Sa tahanan ni Panginoon yun. Tita, nandito lang ako. Huwag mo akong tawaging tita. Ikaw ang nanggulo sa pagtitipon ni Panginoon Long, hindi ba? Hindi ako bata. Nasaan si mama? Ang mama mo, dinroga ko na siya. Iniwan sa Junlin Group. Sa kama ni Yushunhei, at lasing na ngayon. Ang yabang mo ha. Kung kaya mo, sige iligtas mo siya. Pangahas mong inapi ang mama ko. Pagkaligtas ko sa kanya, maghintay ka sa gaganti ako. Ano nang nangyayari? Nasaan ako? Iya, nandito ka na sa akin. Huwag mo akong hawakan. Pinaratangan mo na ako dati. Ngayong nakita ko na. Ang ganda mo. Patawad na kita. Pero, dapat alagaan mo ako. At paglingkuran ng maayos. Gago ka. Pakawalan mo ako. Iya, sumigaw ka. Pag mas malakas ang iyong sigaw, lalo akong nasasabi. Ikaw dapat ang sumisigaw, hindi ba? Paano ka nakapasok? Alice, ayos ka lang? Siya yun. Nilason ako ng isang traidor. Kung tutulungan mo akong magka-antidoto, hindi kita pababayaan habang buhay. Hindi pakiusap. Pakawalan mo ako. Saklolo. Huwag. Bigla na lang siyang nawala noon. Si Sia na dapat pinoprotektahan. Iniwan din niya. Napunta sa grupo ng Killing God. Dapat kong malaman ang katotohanan. Ang gwapo, mas gwapo ka pa kay Patient. Ang asawa kong bigay lang. Patient. Asawa. Ikaw, Nolleson ka. Hahanapin ko ang antidote para sa'yo. Kung ayaw mong mamatay, dalhin mo ako sa antidote. Tara na. Nay, nakuha ko ang antidote. Sino ang nagpatay ng ilaw? Matapat ka ba? Pinaglalaruan mo ang ina ko. Ngayon, ipararanas ko sa'yo. Ang lasa ng pag-agaw ng mga peach. Sino ang may ganyang kagaling? May ekspertong dumating dito? Ang ingay, buksan ang ilaw. Paslit. Matandang gago. Anong ginagawa mo dito? Magkakilala ba kayo? Ikaw, naalala mo pa ba ako? Nakalimutan ka na ng ina mo. Lubusan kanyang nakalimutan. Paano nangyari yon? Ang walang puso.
Naiintindihan ko na. Paano? Possible yon? Siya lang ang naalala mo. Ako ay nakalimutan mo na. Di ko na kaya to. Ako. Naiintindihan ko na. Magkamukha kayo ni Xiaoxian. Pareho kayo. Kapatid ka siguro ni Xiaoxian. Pareho kayong anak. Sa labas ni Gobernador Pei. Kahit nakakagalit, patas naman, ang trato sa inyo. Kami pala, mga rebelde, sa teritoryo ko. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano balatan at baliin ang buto. Kayong lahat, mukha kayong isang pamilya na may 3 miyembro. Perfect, babagsak kayong lahat. Iiwan ko silang lumpo at itatapon sa bangin para ay pakain sa aso. Tingnan natin kung sinong magtatangkang damaykit. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita. Hindi natatakot si nanay. Narito ako para protektahan ka. Hoy, batang pasaway. Gusto mong baliktera ng mundo, ha? Ikaw, matandang Bart. Manatili ka dyan. Huwag mo akong paglaruan. Ang pagmamahal ng ama at paggalang sa magulang, kahit na ang boss ko na si Ye Junlin, ay nakakulong sa 9 Nether Prison. Kung maglakas loob kang magpabeya dito, isang tawag ko lang, tapos na kayong lahat. Siguro sawang-sawa ka na sa buhay. Ako. Anong kung si Ijonlin ang berdugo? Simula nang gumising ang kaluluwa ko. Sabay-sabay niyo akong suguri. Mga anak, huwag kayong matakot. Narito si nanay. Tikman mo ang suntok na ito. Paumanhin, nanay. Hindi ko dapat. Ibinigay sa iyo ang impresyong iyon. May diferensya. Dali, tumawag kayo ng tulong. Payo ko lang, bilasan nyo, at lumuhad para magmakaawa. Pagkatapos, isuko nyo ang masamang babaeng ito. Si Jin Yilan sa akin. Lumayo ka sa akin. Kung hindi, papatayin kita. Huwag kang magyabang sa harap ko. Kakarmahin ka. Kaya ikaw si Ye Junlin, hindi ko siya itinuturing. Nakarapat-dapat sa atensyon ko. Kung naghahanap ka ng gulo, huwag mo akong sisihin kung ako'y bastos. So good. Magaling na bata, hindi nakapagtataka na anak ka namin ni Gov. Ang panganay na anak ay malinis sumuntok. Bawat galaw ay nakamamatay. Mapanganib sumuntok ang bunso. Umaatake mula sa ibaba. Hindi masama. Talagang hindi masama. Kay Tapang, nangahas kang magpabaya sa teritoryo ko. Sa teritoryo ni Ye Junlin. Aba, anak kong narinig ko na. Pumapatay ang berdugong ito ng walang kura. Minsan niyang dinungisan ang isang lungsod. Hindi natin kayang magalit. Kung hindi, dapat na lang nating tawagan ang iyong ama para iligtas tayo. Nanay, dapat mong malaman na higit pa ang estudyante sa guro. Ang walang kwenta kong ama ay hindi na kaya ako si Xiaoxian. Sa akin na nagpoprotekta sa iyo, hindi na niya kailangang makialam. Shi Xiaoxian, talaga kang isang mabuting anak na masunurin. Kung mas alam ng tatay mo ang tungkol dito, sa tingin mo ba, paparusahan kita? Kasama ko ang berdugo. Nandito si Ijonlin, ang hari ng mga hari nandito. Walang saysay ang lahat. Para magwala sa teritoryo, gusto lang ata nila ng gulo. Boss, sa wakas nakalaya ka na sa kulungan. Wala kang ideya na ako'y may mabait na. Inimbita ang dalaga mula sa Jin para magnegosyo. Sino ang mag-aakala na may kasama siyang 2 bulag? Tingnan mo, binugbog nila ako ng ganito. Kailangan mo akong ipagtanggol. Tingnan natin kung sino ang matapang. Nanay. Bakit ka sumisigaw? Sinong nanay mo? Malaki, malaki, malaki. Maliit, maliit, maliit. Bakit may isa na namang tumatawag sa akin? Ang dami namang anak sa labas ni Pishen. Pero pagtingin kay Junlin, sa hitsura niyang ito, parang tatay siya ni Pishen. Boss, ikaw, anong problema mo? Bakit ka lumuluhod sa 2 to? Ako. Gusto kong tandaan mo ito. Kung sino man ang magtangkang ibunyag ako, gagawin ko kayong maglalaho ng walang bakas, mawawala agad. Tandaan nyo ito, pagkaalis nyo sa 9 Nether Prison, huwag nyong ibubunyag ang pagkatao ko. Kung hindi, paparusahan ko kayo ng husto. Ako, ayos lang, sa kulungan lang, matagal na kasi ako doon. Nagkaroon ako ng kaunting gawi, hindi na gumagana ng maayos ang tuhod ko. Pero, kahit hindi maayos ang tuhod ko, kaya ko pa rin parusahan ang masamang tao, kaya pa rin, yun.
Narinig mo ba yon? Ang pagluhod at pagmamakaawa mo ngayon ay walang saysay. Maghintay ka na lang mamatay. Sino kayong dalawa? Hindi, boss. Ikaw, bakit mo ako pinapalo? Pinapalo kita. Dahil masama kang tao. Noong nasa Nine Nether Prison ako, nakilala ko ang dalawang dakilang tao. Ginamit nila ang pagmamahal upang baguhin ako. Mula noon, ipinangako kong maging isang masunuring mamamayan na mabait sa mga kapitbahay at gumagalang sa matatanda. Ikaw, Yun Chayanhe, nanggigipit ka ng mahihina at walang hiya, isang hamak na salbahe ka. Nahihiya ako para sa'yo. Itapon siya, ipadala sa Africa, pakainin ng elepante. Tara na. Boss, gusto ko ring maging mabuting tao. Upang ipahatid ang aking paghingi ng tawa, Miss Jen, ay naku, Miss Jen, handa kong isauli ang aming Junlin Group na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ang proyektong Yoncheng Villa ay ipagkakatiwala ko sa'yo. Pamahalaan mo ito. Totoo ba? Mabuti. Nay, 1 bilyong proyekto. Puhunan. Malaki siguro yon, no? Malamang malaki yon. Huwag kang mag-alala dito. Aabantihin ko ang 3 bilyon bilang puhunan. 3 bilyon, hindi ba to panaginip? 3 bilyon. Ang laki nun. At meron pang iba, ang daungan ng Jiangbei, ang pamilyang Jin, ay magkakaroon ng permanenteng karapatan. Permanenteng karapatan. Kung wala ng iba, hahanda na ako ng kontrata. Ipapadala ko sa tahanan ng mga Jin. Ako, aalis na ako. Paalam na. Aking 2 mabubuting anak, ito ba ay, ganito ba ang kapangyarihan ng iyong ama? Hindi na kailangang humarap miss, nakatatakot kahit wala sa harapan. Namamatay sa takot ang mga tao. Naku naman. Anak na napakabuti. Sa totoo lang, ako ay... Alam na ng ina mo, kayong 2, ang aking swerte. Simula nang maging ina ako ng walang hirap, galing ako sa pagiging abaing may utak, biglang naging bilyonaryo, kaya nagpasya ako. Nailibre kayo, dapat sa pinakamahal na restaurant. Yaman na talaga ako. Ako si Jinili, talagang umasenso na. Ikaw na batang pasaway, ipaliwanag mo to sa akin. Paano ako naging anak ng iyong estudyante? Tay, pakinggan mo muna ako. Nakalimutan na tayo ni Mama. Para hindi siya magalit, makisama ka na lang. Magpanggap na mabuting anak. Papatayin kita sa kabaitan. Tara na. Kayong 2 sa likod, ano yung bulungan ninyo? Wala masyado. Ma, isama mo ako. Saka, kuya, punta tayo sa handaan. Tara na. Sige na. Lola, huwag kayong mag-alala. Ang tatay ko ay dating may transaksyon, kaya Junlin na magkakatay. Tatawagan ko ang tatay ko. Kahit ayaw ni Yunchenhe ng 100 beses. Ang proyektong Yoncheng Villa, kailangan niyang ibigay sa atin. Ang galing, ang pamilya nating Jin, ay nagkaroon ng manugang na tulad mo. Isang biyaya ito mula sa mga ninuno, na ating pinagyaman sa mga henerasyon. Lola, lahat ng ginagawa ko, ay para kay Yezen. Kung hindi para makalapit kay Jinili, ang napakagandang ito, hindi sana kita pakakasalan. Yezen, simula ngayon ang pamilyang Jin ay aasa sa iyo. Ang kapatid mong si Jinili na maganda man, wala namang naipundar. Nag-anak pa sa labas, nang walang asawa. Ikinahiya niya ang apelidong Jin. Wala na ang lahat. Sinong nagsabing wala siyang nagawa? Ngayon nga, nasa kama siya. Kinikilig si Jiyon. Sino? Ang walang modo. Naghagis ng candy. Sa akin. Sa sobrang sama ng bibig mo, masarap sigurong umata ng candy. CJ, ikaw lang pala, batang hamok. Noon, pinaama mo ako sa publiko. Ikinahiya mo ako sa lahat. Hindi pa kita napapatawa. Heto ba ang anak kong sunod-sunura? Ikaw, nakita mo na ang ama mo, di ka man lang bumati. Saan galing ang batang walang inang ito? Batang hamog. Nangahas kang mang-api sa amin, at kay Binhizaw. Ikaw. Ito ang nanay ko, nakarehistro sa Agnes, lehitimong anak siya. Pinatulan niyo si Kitsioxian, malaki kayong gulo. Jinili. Kamusta? Magandang Anong ginagawa mo dito? Hindi pwede yan. Alam ng buong Jiangbei. Si Yun Chayanhe ay bastos na matanda. Ayaw kong pumunta. Ang pagpunta mo o hindi, ay hindi nasa iyo. Ikaw, ang nagdroga sa akin.
Dinulot mo ito sa sarili mo nang makialam ka sa maling tao. Bilisan ninyo, dalhin si Jin Yilin sa tahanan ni Envyo. Hindi ba ako ang nagdroga sa iyo at inihagis sa kama ni Mr. Yun? Nangangahas kayong druga ng babae ng pamilyang Chi? Pagod na kayo sa... Ganoon ba? Mahal kong anak, ikaw. Ang babaeng ito, ikaw pala ang lalaki. Nakipagrelasyon sa kanya noon, isang halang ang kaluluwa. Tama, siya nga, ang lalaking yun noon, ay anak ng aking ama, kapatid ko sa ama. Tama. Ikaw talaga ang mabuting kapatid ko. Si Jay, may isang malaki. At maliit na bata pala. Nasaan ang amang halang ninyo? Nag-anak lang, hindi naman panagutan. Anong klaseng gawain yan? Kung matapang kayo, tawagin nyo ang amang halang ninyo. Tawagin nyo. Para makita ng dalawang batang kung ano ang kaya ng ama nila, ano ba ang halaga niya. Kung ganoon, hindi rin ako matatakot. Malaman ninyo na ang pagdodroga kay Jin Yilin ay ideya ko para gawin ito ng matanda. Sabihin mo sa amang halang mo kung ano ang magagawa niya sa akin. Ikaw pala ang nagdroga kay nanay, walang utang na loob, nang aapi kay nanay, mabubunganga ka na, ng malalang parusa. Adik ka na pala? Alam mo ba, na ang tinatawag ninyong halang, ay ako pala? Ayokong sabihin noon, baka matakot ka. Ang lalaking iyon ay Gobernador P. Kaya, si John Lin, sa ilalim ng kanyang diktadura, ay napilitang ibigay ang proyekto ng Yunche sa akin. Nagkakamali ka, ate. Si Gobernador Pei ay hindi magkakagusto sa tulad mong loser. Jin Yilin, ano ba ang lakas ng loob mong bastusin si Gobernador Pei? Wala ka ng lunas. Ang Junlin Group, sa utos ni Panginoong Ye Junlin, inihatid ang proposal para sa proyektong Yuncheng. Upang magpaumanhin, Ginang Jin, nako, binibining Jin, handa kaming iabot ang aming Junlin Group na nagkakahalaga ng 1 bilyon para sa proyektong Yuncheng, sa inyo, para pamahalaan. Paano ito nangyari? Ikaw na may masamang reputasyon, ay nakaabot sa pabor ng Junlin Group. Paano nangyari ito? Totoo kaya ang sinabi niya? Ang proposal na ito ay galing sa Junlin Group para kay Binata Zhao, ang ipinadala. Ano kinalaman nito sa masamang taong ito, Lola? Huwag kayong mauto sa kanya. Sa buong Jiangbe, sino ang makapagbibigay puri sa Junlin Group? Siguro si Ginoong Zhao na lang ang may kakayahan na gawin iyon. Ginoong Zhao, mukhang lalo kanyang nagugustuhan. Hindi ko pa nga natatawagan ng tatay ko. May pinadala na siyang kasunduan. Talagang tatay ko. Hinahamak ang gamit ni mama. Wawasakin ko. Paano naging pagnanakaw ito? Pagbawi sa pag-aari ng sarili, bagay. Paano? Hindi mo matanggap ito, bata ka pa. Karaniwang tao ay walang kakayahang kumuha sa batang ito, parang pag-agaw sa pagkain sa bibig ng tigre. Pagmasdan mo siyang mabuti, wala siyang mabuting balak. Kalakalan mo, anak ni Gobernador Pe, kayong lahat ay mga katatawanan lang. Makalipas ang 3 ang pulong para sa proyektong Yuncheng Villa sa Imperial Tower gaganapin. Sa panahong iyon, ilulunsad ng Junlin Group ang pakikipagtulungan sa Angkanjin. Hindi ko pahihintulutan ang 2 batang ito. Sirain ang pangalan ng Angkanjin. Tigil, Lola, anong balak mo? Mahal, nandito ako, walang makakasakit sa'yo. Anak, Ikaw, kayong lahat. Ito pala ang totoo sa inyong 2, Ginoong Zhao. Huwag kang gagalaw, pagmasdan kitang mabuti. Zhao, Ginoong Zhao, huwag kang magmalaki, huwag mo akong baliwalain. Sa edad kong ito, pwedeng lola mo na ako. Matapat akong namuhay, bakit naging ganoon ang anak kong tuso? Ito, pharmacy ito ng Junlin Group. Lason, antidoto ni mama, nasaan na? Mabuti ito, linason mo si mama, gagantihan kita ng parusa sa ginawa mo. Binata Zhao, ayos ka lang ba? Isang lalaki, itinatago ang pag-ibig sa puso. Paano siya magiging ayos? Pinakasalan ko si Jin Yezen para lang mapalapit sa'yo. Kung hindi, babae katulad ni Jin Yezen, di karapat dapat magmayabang sa harap ko. Binata Zhao, paano mo nasabi yan tungkol sa kanya? Sinta,
Sumunod ka na lang sakit. Kailangan ko ng gamot sa puso. Gamot sa puso na mabilis ang epekto. Sinta, hindi ka makatataka sa akin. Ikaw pala. Kayo pala ang nasa likod nito. Hindi ba tama? Hintayin mong makuha ko ang proyekto. Pagsisihan ninyo to. Kung hindi mo habulin ang asawa mo, magiging matanda na siya. Ikaw. Titingnan natin. Akala ko dati, bigla akong nagkaanak ng 2. Sobrang gulat na ako noon, hindi ko inakala. Ngayon si Zhao Haoji at ang matanda. Mabaliw na pagdedeklara ng pag-ibig. Mas nakakagulat pa. Talagang humanga ako. Ikaw na muna. Umorder ka ng pagkain. May gagawin pa ako. Kailangan kong kausapin ang nanay mo. Nanay ko. Nanay natin. Sa totoo lang, may itatanong ako, tungkol sa nangyari noon 9 na taon, gaano mo naalala? Gusto mong itanong, tungkol sa tatay mo, di ba? Oo nga siguro. Manggaganso, si Tu Zixing, Long Xiaoyu, yang mayabang na yon. Anong nangyayari? Yung manggaganso, nagkatuluyan pala. Hinahanap sa loob ng 3 taon. Ginoong Chu, sa tulong mo, ang pamilya Long ay tiyak na. Gigipitin ang Junlin Group. Siyempre naman, ngayong pagkakataon, ang Cloud City Villa ng Junlin Group. Ako ang may plano, bitag para kay Junlin. Pag umandar ang proyekto, ang Junlin Group, malulugi ng malaki. Sa panahong iyon, 500 bilyon lang, makukuha natin ang trilyon. Di siya makatakas. Pupunta ako sa araw ng proyekto. Heto ang 5 bilyon para sa'yo. Pakiusap, tuparin mo ang pangako mo. Yang mayabang na Long Xiaoyu, nangahas akong paluin. Idea to ng kapatid ni Kik Xiaoxia. Kung ganon, sasali ako sa laro nila. Sa araw ng pulong, bubuwagin ko kayo, kahit si Tu Zixing. Sasakupin ko silang lahat. Sino yan? Sino ang nakapangahas na makinig kay Miss Lu? Gusto mo ng problema? Hindi ko pa maaabisuhan sila ngayon, mas mabuting umatras na tayo. Nakalimutan ko, pero, tatanungin ko ang tatay mo para magpaliwanag. Anong problema? Bakit hingal ka ng hingal? Pahinahin muna ako ng kon. Sa mundong ito, may bagay bang nakakatakot sa'yo, duwendeng ito? Ano kaya yon? Anong nangyayari? Baka naman, may kumukutya sa pera ko. Gusto nila akong agawin. Wala lang, huwag kang lalapit. Hindi ba ito ang manugang kong babae? Long Xiaoyu, ang titingkad ng mga mukha ninyo. Huwag kayong matakot, nandito ang ina mo. Huwag. Miss Long. Ikaw na naman, babae. Nasa dulo si Chi Xiaoxian ano? Binabati kita, tama ang hula mo. Hindi ba kita binalaan, na huwag mo akong gambulate? Hindi ka ba talaga natatakot? Isusuko kita sa Panginoon. Ito ay pagbati, aking Panginoon. Panginoon ko, hindi ko alam na nasa dulo ang Panginoon ng Longhol. Humihingi ako ng paumanhin sa abala. Bakit kanila tinatawag na Panginoon? Sasabihin ko sa iyo mamaya. Heto na. Bigyan mo ako ng lollipop. Sandali lang. Ay naku, nakuha ko ang maling lollipop. Anong problema? Okay lang. Ang gwapo mo talaga. Hindi mo kailangan sabihin sa akin yan. Mali ang narinig mo kanina. Ang tawag niya sa iyo ay, hindi aking Panginoon. Sa halip, Azo. Tama. Ako si Azo. Ano ang kailangan ninyo sa akin? May nais ba kayo? Pangkaraniwang tao ka lang pala. Sa tingin mo karapat-dapat kang yakirin ni Long Xiaoyu. Hindi ko talaga inaasahan yan. Ikaw, Long Xiaoyu, sa pribado, ganito ka pala. Bastos, sino ka ba? Pangahas mong hinamak ang aking lady. Malakas na pampakalma. Sana hindi pa ito umandar. Baka ako'y maging katulad ni Zhao Haoji. Nakakahiya yon. Mahal,
Kapag kasama mo ako, walang makakapinsala sa'yo. Huwag kang gagalaw, titignan kita ng mabuti. Zhao, 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 binatang Zhao, huwag mong subukan na wala ng galang sa akin. Sa edad kong ito, maaari na akong maging lola mo. Sandali lang. Ikaw. Ang nangakiting sa lady ko, habang kausap si H. Ikaw ba yan? Nakikinig ng patago. Nakikinig talaga. Nandito lang ako simulat sa poll. Sisiguraduhin ko siya. Yung magnanakaw kanina, suot niya ang maskarang ito. Malinaw kong nakita. Pagsisinungaling, may kahihinatnan ito. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Pasaway ka. Ano pa ba ang kaya mo bukod sa gulo? Kung magsisinungaling ka, kakasuhan ka. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Anong pagsisinungaling ang sinasabi mo? Siya ang mabuting anak ko. Siya medyo matangkad para sa edad niya. Bata pa lang siya. At saka, kasama ko lang siya. Nagkakamali lang kayo. Pagkakamali. Noong nakaraan, sa harap ng lahat, hinampas mo ako. Pagkakamali raw ang sabi mo. Sa tingin ko, sinasadya ninyong pahirapan ang lady ko. Panginoong Chai, ang ibig kong sabihin, 8 taong gulang lang siya. Hindi niya naunawaan. Nagsasatsat lang iyan. Makatarungan po kayo. Huwag niyo po siyang pagsalitaan. Patay na kamay. Bakit hindi mo sinusunod ang utos ko? Bitawan mo agad. Bitawan mo. Ano ang ginagawa mo? Noong panahong iyon, pagkakamali talaga iyon. Hindi ba't si Kik Xiaoxian ito? Hulaan mo ang nalaman ko, pangunahing target mong hinahanap, Kik Xiaoxian. Alam ko, nagpapatawad ka ng gantimpala, Long Xiaoyu, pero may hihilingin ako. Sa loob ng 3 araw, ang Junlin Group, bago matapos ang proyekto, huwag mong galawin si Long Xiaoyu. Padalhan mo ako ng koordinasyon. Pwede akong pumayat, CJ. CJ, sinusundan mo ang aking lady, at nakikinig sa kanya ng palihim. Ano ba talaga ang gusto mo? Tumayo ka. Galing sila sa palasyo ng madilim na kaluluwa. Bilasin mo, isama mo si mama at umalis na. Mga payaso lang yan. Hindi ako takot. Gusto ko silang saktan. Hinahabol ako ng mga taong ito. Payo ko sa inyo na tumakbo para sa buhay ni. Sa huli, ngayong pagkakataon, wala ka ng magandang swerte. Kasama ang Diyos na pumapatay, si Lord Jiang. Ginagawa nitong pagkakataon para sa iyo. Makinig ka. Dalhin mo agad si mama at umalis na. Babalikan kita. Bilisan mo na. Umalis na. Yung mga humahabol sa atin. Sino ba talaga sila? Wala nang oras para magpaliwanag. Pumasok ka agad sa kotse. Marunong ka magmaneho. At ito ay napakagandang sports car. Ma, mali ang pagkakaintindi mo. Ang sasakyan ko ay yung isa. Huwag kang tatakbo. Alis na. Ma, humawak kang mabuti. Ma, huwag kang kabahan. Hindi nila tayo abutan. Ito ba ang laruan mong battle car? Na-modify ba ito? Paano ito napakabilis? Ang pagiging mabilis ay hindi iligal na pagbabago. Ito ang tunay na iligal na pagbabago. Ano na nangyayari dito? Tapos na. Sobrang bigat natin. Nasisira na ang kotse. Alam kong hindi ito maaasahan. Maganda lang sa unang 3 segundo. Tumayo ka. Ikaw, bilis, gamitin mo ang smartwatch. Tumawag kay Governor Pe. Usapin ito ng buhay at kamatayan. Kailangan nating lumaban. Mula nang mablock ang bank card ko, ng matandang lalaking iyon, ngayon pati Genius Watch ko, walang load na. Pero wag kang mag-alala, Nay. Ako si Kik Xiaoxian. Hindi ako taong pwedeng paglaruan. Xiaoxian, ikaw, ang galing mo pala. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ah,
pakawalan mo ang nanay ko. Ayokong masaktan siya. Sumuko ka na lang. Xiaoxian, wag mo akong alalahanin. Tumakbo ka na. Basta, huwag mong saktan ang nanay ko. Hindi na ako lalaban. Ngayong nasa atin na si Kik Xiaoxian, ang babaeng ito, walang silbi na. Huwag mong saktan ang nanay ko. Ang sino mang manggaas humawak sa akin. Mukhang ang mga salbaheng ito, gusto ng gulo. Kung hindi lang para sa kaligtasan ni nanay, kayong mga batang hamo, wala kayong laban sa akin. Yilan, ayos ka lang ba? Ikaw, Big Treasure. Ako, nanay mo ako. Anong gusto mong gawin? Naku, wala na tayo. Umiiral na ang droga. Ayusin ko ang battle vehicle ko. Magpagawa kayo ng trabaho. Sa totoo lang, hindi ako anak mo. Ako ay lalaki mo ako. Lalaki, lalaki. Anong lalaki? Ang lalaking magmamay-ari sa'yo. Nilason ako ng isang tampalasan. Kung mapapagaling mo ako, hindi kita pababayaan habang buhay. Sino ba kayo? Boss, papatayin na ba natin tong baba? Nakuha na natin ang kay Kidenglia. Malakas na lahi. Wag na nating komplikahin pa. Bigyan na lang natin ng memory eraser. Ikaw. Naalala ko na. Ikaw yung dati. Ang halimaw na nanakit sa akin. Anong halimaw? Asawa mo ako. Hoy. Kahit may konting alindog ka pa, hindi pa kita napapatawad. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Dapat itong traditional medicine. Kung hindi, paano? Di makontrol ang kamay ko? Bigyan mo ako ng lollipop. Noong panahong iyon, ako ang taong iyon. Ako ang may kasalanan sa'yo. Nang magising ako noon, wala akong nakitang bakas mo. Ilang taon kitang hinanap. Nangako akong pananagutan ka. Hindi kita pinagsisinungalingan. Kaya, hindi ka pala anak ni Gobernador Pe. Si Kik Xiaoxian. Xiao Xian. Anak natin siya. Anak natin. Inay, naalala mo rin sa wakas. Si Xiaoxian ba ang iniisip mo? Di, ano relasyon mo kay Gobernador Pe? Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Baka naman. Si Pishen, kuya mo ba? Siya ang panganay namin ni iyong ama. Hindi ba tama? Bumalik na ba ang alaala ni inay? Pero si Raulo pa rin siya. Sa tingin ko, ayaw niyang bitawan si Patient. Nagpipilit siyang makipag-ugnayan. Hoy, nandito tayo sa Grupo Junli. Para sa proyektong Villa sa Yun City. Bakit hindi mo pa sinasabi? Ano relasyon mo kay Gobernador Pe? Kung walang koneksyon, bakit takot na takot si Junlin? Pag-usapan natin si Junli. Di siya, ay talagang, nakababata. Yilan, hintayin mong mahuli ko ang mga nakatago, mga demonyong naghihintay ng pagkakataon. Ilalantad ko silang lahat. Saka ko, sasabihin ang buong katotohanan. Shi Xiao Xian, tambay ka. May natutunan ka na pala, nakapagtago ka ng palihim. Di ba't sinabi ko, delikado sa labas. Maraming mapanganib, ang nakabantay sa'yo. Sa tingin ko, hindi mo na dapat sabihin kay inay. Nakakahiyang bata ka, Lola. Batang to, nabaliw ako dahil sa'yo noon. Nang imbestigahan ko, yung lollipop mo pala ang may sala. Gusto mo yatang magkagulo. Pinaulit-ulit mo, ang pagkahiya ko sa publiko. Pag natapos ko na ang proyekto, itatapon kita, lahat, sa dagat para pakainin ang isda. Ngayon, mukhang maitatapon ka na naman. Ate, maghintay ka lang, kasama ang maliliit mong anak, maging mga pulubi sa Jiangbei. Mga payaso. Pakisalubong naman, si Ginoong Ye Junlin mula sa Grupo Junlin, na magsasalita sa entablado. Mga pinagpipitagang bisita, alam kong lahat kayo, nagnanais makuha ang proyekto ng Grupo Junlin, ang Villa Project sa Yun City, subalit, sa aking pagpapasya, ako'y nagdesisyon na, ng pinakamahusay na kandidato. Matapos ang masusing pagsusuri, aking pinagpasyahan,
na ipagkaloob ang proyektong ito sa Jiangbei, ang angkan ng Jin. Ang proyektong Villa sa Yun City ay tiyak na magdudulot sa atin ng karangalan para sa angkan Jin. Naniniwala ako, si Ginoong Zhao ay nagsumikap ng husto sa likod ng mga eksena upang tayo ay matulungan. Ginoong Zhao, Ginoong Ye, naniniwala akong dahil sa inyo at reputasyon ng inyong ama, kaya niya ibinigay ang proyekto sa Yun City sa aming angkan na Jin. Ang angkan Jin ay nakarating dito. Salamat sa inyong tulong. Siyempre naman, tiyak na isinaalang-alang ni Ginoong Ye ang hangarin kong makapag-asawa sa angkan Jin. Kaya nga ipinagkaloob niya ang proyekto sa amin. Bata, ang proyektong Villa sa Yuncheng, nasa poder na natin ito. Sino ngayon ang payaso? Hindi mo pa ba nauunawaan? Kaya sino ang tunay na katawa-tawa? Maghintay tayo. Ngayon, pakisalubong naman, ang kinatawa ng angkan Jin, pumarito sa entablado, upang putulin ang laso. Sandali lang. Yezen. Bilang kinatawa ng angkan Jin, sige na pumarito ka. Hi. Hindi ba't para sa akin ang proyektong ito? Para naman sa iyo. Nalinlang ka siguro nung gala-gala di ba? Tangga. Inay, huwag kang magalit, mapapahiya rin sila sa kanilang kahihiyan. Ginoong Ye, ako ang magpuputol ng laso. Ikaw, sino ka ba? Ako si Jin Yizhen mula sa angkan Jin. Ako ang kinatawan ng aming angkan. Ako ang magpuputol ng laso. Jin Yezen, hindi kita kilala. Bumaba ka, umalis ka. Ginoong Zhao, ano bang nangyayari? Anak ko, tama ang hula mo. Sabi ko na nga ba, ang walang utang na loob na ito, mapapahiya na naman. Yilan, ang sayo, walang makakakuha. Tigilan mo nga, hindi ata kilala ni Ginoong Ye si Yezen. Ako na ang akyat. Ipapaliwanag ko kay Ginoong Ye. Ginoong Ye, ako si Zhao Haoji mula sa angkan Zhao ng Jiangbei. Ang aking amang si Zhao Qiusheng ay minsang nakasalamuha kayo. Marahil ay naisip niyo ang aking ama nang ipagkaloob niyo ang proyekto sa amin. Si Jin Yezen ng angkan Jin, siya ang ipinagmamalaki ng aming angkan. Nararapat lamang siyang maging kinatawan sa pagputol ng laso. Umalis na. Ginoong Ye, ano ang ibig sabihin nito? Nag-aalangan ka na ba? Ayaw mo bang ibigay ang proyektong Yuncheng Villa sa ating pamilyang Jin? Ang proyektong Yuncheng Villa natin ito ay para talaga sa pamilyang Jin. Pero, ito ay para kay Jin Yilin. Ano ba ang nangyayari? Ang sinabi ni Lordy kanina. Pero yung babaeng si Jin Yilin. Imposible ito. Ang proyektong Yuncheng Villa. Paano mapupunta kay Jin Yilin to? Tatawag na ako sa tatay ko. Ang proyektong Yuncheng Villa, ako talaga ang humiling nito para kay Yezen. Isang simpleng proyektong Yuncheng Villa, basta gustuhin ko, makukuha ko 10 o 8 para kay mommy. Tingnan niyo ang mga mukha niyong walang alam. Ano ba ang halaga ng 10 o 8? Yilan, basta gusto mo. Kahit gibain mo ang buong Jiangbei City, at itayo muli, payag ako. Matandang pasli, hinahamon mo ako. Mommy, kahit mga bituin sa langit ang gusto mo. Nangako na ako sa'yo. Tigilan ang kalokohan. Sa palagay ko, mali lang siguro si Lordy. Hintayin nating matapos ang tawag ni Young Masters Hub para maayos ang pagkakamali. Ang proyektong Cloud City Villa ay proyekto pa rin ng mga pamilyang Jin at ngayon, anyayahan natin ang kinatawan ng pamilyang Jin para magbigay ng pambungad na seremonya. Mukhang hindi na kailangang tumawag pa. Nandito na ang lahat ng katotohanan. Paano nangyari ito? Nabuking na ang lahat. Matigas pa rin ang ulo mo. Ang mga tao, ayaw tanggapin ang pagkatalo nila. Mommy, dapat kang umakyat ngayon na. aakyat na ako. Good luck. Sandali lang. Manugang. Hindi, Lord Long. Narito ka ba para hanapin si Xiaoxian? Simula ngayon, ang Junlin Group ay magiging ari-arian ng aking binibini. Kung wala ng ibang bagay, maaari na kayong umalis. Hindi, loko-loko kayong lahat. Nakalimutan niyo ba ang gamot niyo? Ang Junlin Group, ako ang nagtatag nito. Itinatag ko ito. Paano naging? Sa'yo, sabihin mo kung paano. Nakikinig ako, Panginoong Ye, hindi mo alam na proyektong pinupugayan mo, ang Cloud City Villa Project, ay bitag na inilagay ko. Ginoong Chu, sa tulong mo, ang aming angkanlong ay tiyak. Aangkinin ng Grupo Junlin ng sabay-sabay. Yan ang dapat lang. Ngayong, ang Cloud City Villa Project ng Grupo Junlin ay aking sariling, itinayong patibong para kay Junlin. Kapag sinimulan ang proyekto, ang Grupo Junlin ay malulugi ng malaki. Sa panahong iyon, kailangan lang ng 500 bilyon para kumita ng trilyon.
hindi siya makatatakas. Tiyak kong ipaghahanda ang 500 bilyon para sa araw ng okasyon. At hihilingin ko, natuparin ang pangako mo. Ang grupo Junlin ay may malaking kakulangan ngayon, basta si Binibini Long ay mamumuhunan ngayon 500 bilyon. Ang grupo Junlin ay mapapasa ang kanlong na. Totoong-totoo ang sinabi ni Jichu, nakapag-ipon na ako ng 500 bilyon. Nagtataka ako kung may lalaban sa akin, at maghahatid ng higit 500 bilyon, para agawin ng grupo Junlin bago ako. Mayroon bang handang maki-invest sa akin, at makihati sa kita? Inihaw na paano makakalipad muli? Ang pangarap kong yumaman ay nabasag na. Ano pang hinihintay mo? Di mo ba nakikita nagduro sa nanay mo? Bakit hindi ka magmadali? Ngayon mo lang naalala si nanay, walang puso, sakto lang, matagal ko nang gustong ayusin, yang mapanghamong Long Xiaoyu. Long Xiaoyu, natatakot ako, hindi magiging ayon sa plano mo ang araw na ito. Nagtataka ako kung sino ang nag-iingay. Ikaw pala yung natamba kanina. Galing sa Yuncheng Villa Project, batang hampas lupa ni Jin Yile. Ang Yuncheng Villa Project, walang laman yan. Anong kayabangan mo? Nandito ka pa rin. Nagkakalat ka ng kalokohan. Nagsasabing parurusahan mo si Panginoon Long. Hindi ka talaga marunong tumigil. Kahit si Long Xiaoyu lang, kahit sumali pa siya, General Zenan, nandito na si Long Xiaoshan. Isang kumpas ko lang, tapos na ang lahat. Ang grupo ng mamamatay taong Yijunli, kumukuha ng gusto ng walang pag-aatubili. Ito na ang patunay. Ang magiging manugang ko, ay hindi basta-bastang tao. Anak kong mahal, wag mo lang ipahamak sina. Wala talagang muwang ang bata. Nagbibiro lang ako, hindi dapat mangyari ng 3 beses. Jin Yili, kung hindi mo kayang disiplinahin ang mga salita ng batang ito, ako na ang bahala. Halika na, halika. Nanay, sinundot mo ba ilong? Shi Xiaoxian, isinasaalang-alang kita. Bata at walang muwang, hindi kita pagbibintangan. Huwag ka nang makisali. Umalis ka na kasama nanay mo. Ganito kabobo ang Shadow Palace. Hindi kayang kontrolin ang bata. Hindi man lang maayos. Kung ganun na nga, ako na ang bahala ngayon. Paiyakin ko yung bata. Yi Junlin, kung gusto mong iligtas ang grupo Junlin, kailangan mong maglabas ng 500 bilyon. Samantalahin ang sitwasyon. Narinig mo ba yan? 500 bilyon, batang pasaway. Kung gusto mong maging astig, mali ang pinasok mong entablado. 500 bilyon lang yan, di ba? Isang tawag lang. 3 minuto. I unfreeze ang lahat ng bank cards ni Chi Xiaoxian. Oo nga pala. Pakawalan mo mga preso, para makahinga ng maayos. 500 bilyon lang yan, di ba? Isang tawag lang. Anak, 500 bilyon yan. Nandito na rin si Presidente Pic. Ni hindi mo maipon. Huwag nating sirain to. Sa 1 kilos ng batang master, ligtas ang Junlin Group. Siguradong maliligtas. Ma, magtiwala ka lang. Isang tawag lang to. Dilat ang mga mata mo. Masdan mong mabuti. Kulang ang load. Buwisit, tandang pasaway, bakit nakalimot ka naman? I unfreeze ang bank card ko. Batang pasaway, niload mo hindi mo mabayaran, tapos magpakatapang ka kay Lo. Nagsasabi ng kalokohan, katawa-tawa ka. Ate, bakit di mo dalhin yang? Batang pasaway, umalis ka sa harap ni Lord Long. Huwag kang magpahiya. Tigil mo iyang Lord Long, 7 taong pasaway lang yan. Huwag mo siyang sambahin. Shi Xiaoxian, ako ang unang nagbawi ng kasunduan. Binigyan kita ng 3 pagkakataon. Pinagbigyan kita ng paulit-ulit. Pero ikaw, hindi ka lang nagpasalamat. Sinungaling ka pa sa akin. Ngayon, hindi na kita pagbibigyan. Para bawiin ang kasunduang pagpapakasal, kay Kik Xiaoxian. Xiaoxian, talagang manugang ko siya. Ito ang bagong bituin ng pamilya Long. Apprenticeship letter ni Long Xiaoyu. Nakita na siya ng maestro, at may malaking potensyal daw. Kaya pinapangalagaan siya ng alagad, para maging kasama niya sa hinaharap. Ikaw si Kik Xiaoxian. Hinahanap kita, para pawalang bisa ang kasunduan. Shi Xiaoxian, hindi ka karapat dapat maging asawa ko. Ang kasal natin ay tapos na. Ano, tama ba ang narinig ko? Si Lord Long, may kasunduan pala sa batang to. Nakikipagkasundo na sila, bata pa siya. Paano posible yun? Paano siya nakipagkasundo kay Panginoon? Nasira ang kasunduan dahil siya at ang ating dalaga ay magkaibang mundo talaga. Mabait ang ating dalaga, at binigyan siya ng 3 pagkakataon. Pero ano ang ginawa niya? Paulit-ulit tinapakan ang huling hangganan ng dalaga. Itong malikot na batang to, saan humihirit ng kapalaluan? Palibhasay umaasa sa kasunduan niya kay Panginoon. Itong pasaway na to, ayon mismo kay Panginoong Long. Ngayong pagkakataon, di ka makakatakas ng buo. Kawangis ng anak ko. Taglay niya ang dating galing ko.
Tungkol naman sa kanya, ako si Kixioxian, ayaw ko sa kanya. Ang kasunduan niya, 3 pagkakataon raw ba, kaya bangan lang niya yon. At pagmamataas, dapat alam mo, wala akong pakialam sa kasunduan nyo, maging sa apprenticeship banquet. Sa Tenglong Heavenly Palace, o sales office ng Emerald Sea Villa. Ayaw kong makipagtalo sa inyo, kaya hinayaan ko kayong, akalain ang inyong lamang, pero ako pala ang nagpapadaig. CJ, tigil na sa kalokohan, kung may kakayahan ka, ipakita mo ang pera. Mga panauhing naririto, sino pa ang susuporta kay Jin Yilin, at pangkat ni Junli, sino ang mag-invest sa kanila? Chi Xiaoxian, tingnan mo, ito ang agwat natin, walang tutulong sa'yo. Ang Panginoong mamamatay tao Jiang Wu daw, mag-invest ng 100 bilyon para kay Jin Yilin. 100 bilyon. Nagtataka ako, Panginoong mamamatay tao, bakit susuportahan mo si Chi Xiaoxian? Natural dahil sa pagkakaibigan namin, pero hindi ko kailangang ipaliwanag yan. Ano naman, kulang pa tayo ng 400 bilyon. Huwag magmadali, kakakarga ko lang ng load. Tatawag na ako ngayon din, maghintay kayong lahat. Meron kayong kalahating oras para pumunta sa Jiangbei, ang Junlin Group Banquet Hall, magtipon ng 400 bilyon. Nagkakalat ka sa sarili mo, kung hindi makakapag-ipon ng 400 bilyon, hindi lang Junlin Group ang mawawala, pati ang inang si Jin Yilin ay madadamay sa'yo. Ang nobyong Hariboyo, mag-invest sa pamilyang Jin kay Jin Yilin, mag-invest ng 100 bilyon. General Wu Shuimusi, mag-invest sa pamilyang Jin kay Jin Yilin, mag-invest ng 50 bilyon. Libong mukhang Buda, mag-i-invest sa pamilyang Jin kay Jin Yilin, mag-i-invest ng 50 bilyon. King Shan Midao, mag-invest sa pamilyang Jin kay Jin Yilin, mag-invest ng 100 bilyon. Paano nangyari ito? Kahit ganito, Chi Xiaoxian, ginawa mo ang lahat, pero kulang pa ng 100 bilyon. Sa huli, ako pa rin si Long Xiaoyu ang mananalo. Chi Xiaoxian, tinipon mo ang 400 bilyon, pero sa huli, akin pa rin ito, walang duda. Para kang gumawa ng kasuotan para sa akin. Dumating na si Gobernador Pi Shen ng Jiangbei. Bakit dumating si Gobernador Pi? Kamakailan, hindi naman ako tatawaging nanay, di ba? Binibini, parang, noong huli kang pumunta sa Tenglong Heavenly Palace para humingi ng tawad kay Panginoong Pei. Epektibo pala, siya. Siguro tutulungan ka niya. Itinuturing ka pa niyang estudyante. Sa suporta ni Panginoong Pei. Kixioxian, tiyak na matatalo ka. Nagpapakumbaba ako sa gobernador. Estudyanteng si Patient, mag-i-invest kay Guru Jin Yilin, mag-i-invest ng 500 bilyon. Gobernador Pei, yumuyo ko sa isang bata, nagpapakita ng paggalang, imposible ito. Jin Yilin, ang batang ipinanganak niya. Siya talaga ang guro ni Gobernador Pei. Ito, paano nangyari ito? Si Kixioxian at Gobernador Pi, may ganitong ugnayan pala. Wakas na ang angkan namin, Zhao. Ano, si Chi Xiaoxian pala ay, guro ni Panginoon Pei, hindi ba't siya ang 9 beses na demonyong anak? Sino nagsabing ako si Kixioxian ay hindi karapat-dapat? CJ, ito, ang aking katibayan. Sabihin mo kay Pisha, ang alagad kong si Long Xiaoyu, lubos akong hindi nasisiyahan. Hindi ko siya tatanggapin. Mga tap, hulihin ninyo sila. Mangahas kayong hawakan si nanay. Akala niyo hindi ako lalaban. Kixioxian. Ito, paano ito posible? Ang sipang ito, 100 beses na lakas kaysa sa akin. Baka naman siya ang maalamat na 9 beses na demonyong anak. 9 beses na demonyong anak. Binibini, tila, nasayang ang isang napakagandang kasunduan. Ako ay asawa ng guro. Mahal, ang laki mo na. Si Gobernador Pi, talagang iyong alagad. Inay, ang nakikita niyo ay totoo. Si Pisha, talagang, aking alagad. Ako si Kixioxian, ay tunay na, 9 beses na demonyong anak. Ano ba, ang ginagawa ko talaga? Long Xiaoyu, aminadong may kakayahan ka. Ngunit napakasutil mo, ang pagiging alagad ko ni Kixioxian. Kailangang, pahupain ko ang iyong sigla. Ako rin, ay naging masyadong mapilit. Magsisisi ako sa sarili. Huwag kang gagalaw. Chi Xiaoxian, noong una, nang isilang ka, agad ka naming kinuha. Ngunit sa kasamaang palad, makalipas ang ilang buwan, ninakaw ka ng iba. Alam mo ba? Pagod na akong maghanap sa'yo. Tapusin na natin ito.
Matandang pasli. Nakatikim ka na ba? Bilis! Panginoon ng Dragon Hall, anong ginagawa mo rito? Siyempre, naghihintay ako sa'yo. Huwag mong hawakan si Chi Xiaoxian at ang kanyang anak. Gusto mo bang mamatay? Siya pala ang Panginoon ng Dragon Hall. Kaya pala itong bata. Ang munting batang ito ay anak ng Panginoon ng Dragon Hall. Kaya pala noon, Ang lalaking kasama ni Jin Yilin ay siya pala, Panginoon ng Dragon Hall. Paano ito nangyari? Napakayaman pala. Ang pamilya nating Jin ay nagkamali ng pagpapasya. Wakas na. Pinagmumura ko ang Panginoon ng Dragon Hall. Tapos na ang pamilya nating Zhao. Lubusan ng nagwakas. Binibini, tayo'y nagkamali ng akala. Panginoon ng Dragon Hall. Ikaw pala ang Panginoon ng Dragon Hall. Tama, kaya sinabi kong, ako ang bahala sa'yo, hindi mga hungkag na salita. Akala mo makakatakas ka. Hindi magyayari. Hihintayin kita. Makulong sa Nine Nether at aalagan kita. Inay, wala nang mananakit sa'yo. Ako ang sasagip sa'yo. Mula ngayon, ako ang gagabay sa inyong dalawa. Di ko inakalang, ako si Jin Yilin, ay magkakaroon ng pagkakataong yumaman.